Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 01 May 2024. Happy Labor Day to everyone. Ano po today? Holiday. Kasi nga araw ng manggagawa today. So dito na tayo sa ating aklat ng Isaiah chapter 18. Basa, pakisabayin ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 18, paparusahan ng Diyos ang Ethiopia. Pasensya na kayo sa maririnig nyo, may kulog-kulog kasi sa labas yan guys. Mukhang uulan yata today. Paparusahan ng Diyos ang Ethiopia. Isaiah chapter 18 verse 1, pumapagaspas ang pakpak na mga kulisap sa isang lupain sa ibayan ng mga ilog ng Ethiopia. Verse 2, mula rooy may dumating na mga sugo sakay ng mga bangkang yari sa tambo at sumusunod sa agos ng ilog Nilo. Bumalik na kayo, mabibilis na tagapagbalita sa inyong lupain na hinahati ng mga ilog. Sa inyong bayan nang ang tao'y matatangkad at makikinis ang balat, bayang kinagugulatan ng lahat, makapangyarihan at mapanakop. Verse 3, makinig kayong lahat ng mga naninirahan sa daigdig, abangan ninyo ang pagtataas ng mata sa ibabaw ng bundok. Hintayin ninyo ang tunog ng trumpeta. Ang lakas ng kulog guys, oh. Huwag na lumabas kung rin lang kung wala rin lang kayong gagawin na sa labas. Kasi kung maulanan lang din kayo, di magkasakit pa kayo. Diba? Konting ingat. So verse 3, makinig kayong lahat na mga nananirahan sa daigdig, abangan ninyo ang pagtataas ng watawat sa ibabaw ng bundok. Hintayin ninyo ang tunog ng trompeta. Isaiah chapter 18 verse 4, sapagkat ganito ang sabi sa akin ni Yahweh. Buhat sa aking kinaroroonan, tahimik akong nagmamasid, parang sinag ng araw kong maaliwalas ang langit, parang ulap na may dalang hamog sa tag-araw. Verse 5, sapagkat bago dumating ang anihan, kapag tapos na ang pamumulaklak at kapag nahinog na ang mga ubas, ang mga sanga ay puputulin ng matatalas na karit saka itatapon. Verse 6, ibibigay sila sa ibong mandaragit at sa mababangis na hayop. Kakainin sila ng mga ibon sa tag-araw at ng mga hayop sa taglamig. Verse 7, sa panahong iyon dadalhin kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga handog na galing sa lupaing ito sa lupaing hinahati ng mga ilog, magpapadala ng kanilang handog ang malakas na bansa, ang mga taong matatangkad at makikinis ang balat na kinatatakutan sa buong daigdig. Pupunta sila sa bundok ng Zion, sa lugar na nakalaan sa pagsamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Anong bansa ba guys yung yung makikinis tsaka matatangkad ang balat? Yung matatangkad na tao tsaka makikinis ang balat, anong bansa ba yan? Okay, paparusahan ang Ehipto. Ang lakas talaga ng kulog, no? Nakakatakot. Paparusahan ang Ehipto. Isaiah chapter 19 verse 1. Kung sa bagay nandito tayo sa loob, kaya safe tayo. Narito, verse 19 guys, chapter 19 guys. Paparusahan ang Ehipto. Isaiah chapter 19 verse 1, narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto, nanginginig sa takot ang mga Diyosa ng Ehipto at ang mga Ehipsyo na duwag. Nagpakita talaga si Yahweh guys, tingnan mo oh. Nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto, nanginginig sa takot ang mga Diyosa ng Ehipto at ang mga Ehipsyo na duwag. Nanginginig sa takot ang mga Diyos-Diyosan. Diba pag Diyos-Diyosan guys, mga yan? Walang buhay yan. Oh, ba't ganun? Parang parang yung nakasulat ba? Parang hindi mo alam kung literal na tao yung Diyos-Diyosan nila. Nanginginig sa takot ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. at ang mga Egyptian na duwag.
Sino yung mga Diyos-Diyosan na nanginginig sa takot? Ano ba yan? Kasi ang nakikita natin mga Diyos-Diyosan guys, mga revolto, mga ganyan. So walang buhay yan. Verse 2, ang sabi ni Yahweh, pero yan ang nakasulat nanginginig nga raw sa takot So verse 2, ang sabi ni Yahweh, paglalaban-labanin ko ang mga Ehipsyo, kapatid laban sa kapatid, kasama laban sa kasama, lungsod laban sa lungsod, kaharian laban sa kaharian. Verse 3, masisiraan ng loob ang mga Ehipsyo at guguluhin ko ang kanilang mga balak, hihingi sila ng tulong sa mga Diyos-Diyusan, sa mga mangkukulam, sa mga nakikipag-usap sa espiritu ng patay at manghuhula. Verse 4, ibibigay ko ang Ehipto sa kamay ng isang malupit na Panginoon, isang mabagsik na hari ang sasakop sa kanila. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihang Panginoon. Verse 5, bababaw ang tubig sa ilog Nilo at unti-unting matutuyo. Verse 6, babaho ang mga kanal, ang ilog Nilo ng Ehipto ay mauubusan ng tubig at matutuyo rin ang mga tambo at mga talahib. Verse 7, malalanta ang mga halaman sa pampang ng Nilo, itataboy ng hangin at hindi na muling makikita. Verse 8, magluluksa ang mga mangingisda at mananaghoy, ang lahat ng namimingwit, ang mga naghahagis naman ng lambat ay manlupaypay. Ibig ba sabihin sa yung paghula ni Isaiah dito sa bansang Ehipto is hindi nangyari kasi di ba sa generation natin ngayon is maganda naman ang Ehipto. Tsaka mayroon buhay pa naman ang Nile River. Kasi minsan guys, yung mga prophet, binivision lang nila yung hinaharap. So, hindi natin alam kung nangyari nga ito. Kasi vision to ni Isaiah na parang nakikita niya, so parang nahuhulaan na niya yung mangyayari sa Ehipto. Okay. Isaiah chapter 19 verse 8, magluluksa ang mga mangingisda at mananaghoy, ang lahat ng namimingwit, ang mga naghahagis naman ng lambat ay manlulupaypay. Ulitin mo yung verse 7 ng Isaiah chapter 19 guys. Isaiah chapter 19 verse 7, ulitin natin. Malalanta ang mga halaman sa pangpang ng Nilo, itataboy ng hangin at hindi na muling makikita. Verse 8, pagluluksa ang mga mangingisda at mananaghoy, ang lahat ng namimingwit, ang mga naghahagis naman ng lambat ay manlulupaypay. Verse 9, manghihina ang loob ng mga gumagawa ng kasuotang linen. Verse 10, manlulupaypay ang mga humahabi ng tela at mawawala ng pag-asa ang mga manggagawa. Verse 11, hangal kayong lahat mga pinuno ng Zoan, kayong matatalinong tagapayo ng Faraon, pawang walang saysay ang inyong ipinapayo. Paano ninyo masasabi sa Faraon, ako ay mula sa lahi ng mga matatalino at ang mga ninuno ko'y hari noong unang panahon. Verse 12, nasaan Faraon ang iyong mga matatalino? Bakit hindi nila sabihin sa iyo ngayon ang plano ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa Ehipto? Verse 13, hangal ang mga pinuno ng Zoan at baliw ang mga pinuno ng Memphis. Iniligaw nila ang Ehipto tungo sa kapahamakan. Verse 14, ginulo ni Yahweh ang kanilang pag-iisip, iniligaw nila ang Ehipto sa lahat nitong ginagawa. Animoy lasing itong pasuray-suray at nagsusuka habang daan. Verse 15, walang sinuman sa Ehipto, dakila man ang karaniwang tao ang makakapagbigay ng tulong. Dinig na dinig niyo yung kulog guys. Ano ba ang dahilan ng kulog? Ano ba yan? Nagbabangga ang ulap ba yan? Kasi maingay guys Sasampahin na ng Ehipto si Yahweh. Isaiah chapter 19 verse 16, sa araw na iyon, ang mga Ehipsyo ay magiging parang mga babaeng manginginig sa itakot kapag iniunat na ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang kamay upang sila'y parusahan. Verse 17, masisindak ang mga Ehipsyo sa mga taga-Juda, marinig lamang nila ang pangalan nito dahil sa balak ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa kanila. Verse 18, sa araw na iyon, 5 lungsod sa Ehipto ang gagamit ng wikang Hebreo
At manunumpa sila sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Isa sa mga lungsod na ito ay tatawaging lungsod ng araw. Verse 19, si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain. Verse 20, iyan ang magiging palatandaan ni Yahweh. Iyan ang magiging palatandaan na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay naroon at sila'y bibigyan niya ng tagapagtanggol kapag sila'y humingi ng tulong sa panahon ng pag-uusig. Verse 21, magpapakilala si Yahweh sa mga Egyptian at siya ay na may kanilang kikilanlin. Sasabihin at aalayan ng handog na susunugin. Gagawa sila ng mga sinumpaang pangako kay Yahweh at ang mga iyon ay kanilang tutuparin. Verse 22, paparusahan ni Yahweh ang mga Egyptian ngunit sila na may kanyang aaliwin. Napaka-contradict naman ito. Paparusahan tapos aaliwin. Verse 22 guys, paparusahan ni Yahweh ang mga Ehipsyo ngunit sila na may kanyang aaliwin. Manunumbalik sila sa kanya at sila'y kanyang diringgin at pagagalingin. Verse 23, sa araw na iyon magkakaroon ng isang malawak na daan buhat sa Ehipto patungo sa Assyria. Makakapunta sa Assyria ang mga Ehipsyo at ang mga taga-Assyria ay makakapunta sa Ehipto. Sila'y sama-samang sasamba. Verse 24, sa araw na iyon ang Israel ay magiging kapanalig ng Ehipto at Assyria at sila'y magiging pagpapala sa buong daigdig. Kaya pala mapalad yung Ehipto, yung Egypt guys, tsaka Assyria, tsaka Israel, Israel. Magkakampi pala sila. Verse 25, sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ulitin ko yung verse 24. Sa araw na iyon, ang Israel ay magiging kapanalig ng Ehipto at Assyria at sila ay magiging pagpapala sa buong daigdig. Buong daigdig talaga guys. So, mapalad talaga yung tatlong lugar na yan. Verse 25, sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh na makapangyarihan. Isaiah chapter 19 verse 25, sa araw na iyon, sasambahin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pagpapalain kita Ehipto na aking bayan, ikaw Assyria na aking itinatag, at ikaw Israel na aking pinili. How I wish isama nyo rin dyan yung Pilipinas guys. Dito sa libro. Isama rin yung ating bansang Pilipinas, Father God. Okay, bukas na itong chapter 20. Para pagpalain din tayo. Katulad ng Assyria, katulad ng Ehipto, katulad ng Israel. So, bukas na ito guys, May 2, 02, May 2024. Paparusahan ng Ehipto at Ethiopia. Yung mga title ba, basahin nyo rin para alam nyo kung ano yung nakasulat sa talatang binabasa nyo. Okay, hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.